Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello po, isang mapagpalang araw po muli sa inyo, mga masugid naming taga-subaybay sa araw-araw na pagpapala. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO Church, Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral muli ng salita ng Diyos, tayo po muna ay sandaling yumuko para po sa pananalangin. Ama namin sa langit, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, kami po ay buong pusong nagsusumamo, nagpapakumbaba sa harapan mo at humihingi ng tawad, anuman ang aming mga pagkukulang, anuman ang aming mga pagkakamali, lahat na nagawa naming pagkakasala laban sa iyo, O Diyos, sa isip, sa salita at gawa. Ama, patawarin mo po kami, linisin at hugasan kami ng banal mong dugo upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Maraming salamat po, Diyos, sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay at patuloy na panonood sa programang ito. Papag-uusapan po natin ang salita ng Diyos. Welcome po ang bawat isa. At loobin po ng Diyos na ito po ay hindi lamang natin mapapakinggan, ito po ay ating isa sa pamuhay. Tatlong kaganapan na hindi kayang pigilan ng tao o hindi niya kayang kontrolin. Yun po ang pamagat natin ngayon. May mga sitwasyon at pagkakataon na kahit anong pilit mo, kahit anong pagsisikap mo, may mga bagay na di talaga kayang kontrolin ng tao. Amen po ba? Number 1, ang pagtanda. Mula sa pagsilang, ang pagtanda ay mabilis na nangyayari na hindi po natin namamalayan. Amen po ba? May hangganan po ang ating kabataan. Ganon din ang ating lakas. Sabi po ng Biblia sa Job chapter 14 verse 5, sa magandang balita, verse 1, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Verse 2, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. At take note po sa verse 5, sa simula pa itinakda na ang kanyang araw, at bilang na rin ang kanyang mga buwan, nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lagpasan. Maliwanag na ang salita ng Diyos ay totoo at mapanghahawakan po natin. Kaya, kapatid, ikaw, saan ka man naroon sa oras na ito? Ano man ang sitwasyon at katayuan mo sa oras na ito, malinaw po ang salita ng Diyos. Kung ano man ang iyong kasalukuyang edad, darating po ang oras at panahon na ikaw ay manghihina, ikaw ay tatanda at mawawala sa mundong ito. Amen po ba? Number 2, ang kamatayan. Darating ito, mangyayari ito sa ayaw at gusto mo. Kaya, ang salita ng Diyos ay siyang nagpapaalala at magbibigay sa atin ng pagpupukaw upang ikaw ay hindi lamang nalilibang, kundi dapat maging aware ka sa iyong katayuan bilang individual na mananampalataya ng Diyos. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So sa madaling sabi, isang beses lang kapatid, mamamatay ang tao. Walang take two, walang second chance. At doon po sa verse 28, sinabi, ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo, nang inihandog niya ang kanyang sarili upang alisin ang kasalanan ng tao, at babalik siyang muli upang akuin muli. Babalik siyang muli, hindi upang akuin muli ang kasalanan ng tao, kundi upang kunin, iligtas ang mga taong naglilingkod at naghihintay sa Kanya. Amen po ba? Kaya kapatid, maliwanag na ang buhay na taglay mo ngayon ay huwag mong masyadong panghahawakan.
Kung ikaw man ay nasa maayos na sitwasyon, kapatid, ang kamatayan pag dumating ay hindi kayang pigilan. Amen po. Pangatlo, ang pagbabalik ni Kristo. Siguradong mangyayari ito sa ayaw at sa gusto mo. Amen po ba? Sabi po ng Gawa chapter 1 verse 11, sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Nagtatanong po ang Panginoon. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Maliwanag po. Ang ating mga sinaunang kapatiran sa pananampalatayang Kristiyano ay nasaksihan doon po sa Galilea ang pag-akyat ng dating Panginoong Hesus sa langit. Kaya nga po, sabi po ng John 14 verse 3, sinabi mismo ng ating Panginoon, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Kapatid, makinig kang mabuti. Ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesus mismo na nagkaloob sa iyo ng buhay at kalakasan at lahat ng tinatangkilik mo, nagbibigay po ng salita at paalala sa atin. Sa kanyang kinalalagyan sa kasalukuyan sa langit, nandoon siya at ipinaghahanda ng matitirhan. Ikaw, ako, tayong lahat. Ngunit, kailangan mong manatiling tapat sa paglilingkod, pagsunod at pagpapasakop sa isang Kristiyanong simbahan kung saan totoong pananampalataya at totoong si Kristo mismo ang pundasyon ng mga pagtuturo. At ang pananampalataya na taglay mo, kailangang may patunay ng ginagawa mo. Amen po ba? Kaya sa sitwasyon natin ngayon, kapatid, paalala lamang, doon na lang po tayo mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Anong bagay ang pwede mong kontrolin? Yung pagdalo mo sa church every Sunday. Yung pagkikare group mo o pag-angaral, pagtuturo sa mga tumpok ng maliliit na tao, ng ilang pirasong tao. At pagdating ng linggo, dadalhin mo sila sa church bilang isang pamilya upang sila ay mapalakas, mapatatag sa kanilang pananampalataya. Sapagkat anuman mo ang gagawin mo, mabuting bagay para sa Diyos na ginawa mo sa kapatid mo sa mananampalataya, ay ginawa mo ito sa Diyos. Amen po. Hindi mo kayang ibigay, hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Kaya bigat na bigat ka ba, kapatid, sa kasalukuyan mong sitwasyon? Inaanyayahan po tayo ng Diyos. Ibigay mo, i-offer mo, at ipanalangin mo sa Diyos. Dahil bukod tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan, may kapangyarihan sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Amen po ba? Sinasabi ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid, ito na yung tamang oras. Huwag mo nang ipagpabukas. Ngayon na narinig mo ang mensahe ng Diyos, hipuin ka ng banal na espiritu upang isuko ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo o mabigat para sa iyo. Walang imposible sa Diyos. Kung imposible sa tao, sa Diyos walang imposible. Kaya sa oras na ito, hayaan mo na maiyuko muli ang inyong mga ulo at tayo po'y mananalangin muli sa Diyos. Ama, salamat sa mga taong nakinig at nagbigay ng oras at panahon upang pakinggan. At loobin mo, Diyos, hipuin mo ang bawat isa na isa pamuhay ang salitang napakinggan. Hindi lamang nila ito narinig, kundi ito'y kanilang hahakbangan sa kanilang mga buhay. Salamat muli, O Diyos. Dalangin ko para sa bawat isang nakikinig at sumusubaybay. Abutin mo po ng mapagpalang kamay mo, O Diyos, ang kanilang mga sambahayan. Gamitin mo ang channel na ito, ang programang ito, Panginoon, upang ang mensaheng narinig nila ay maisalin sa kanilang mga pamilya, kakilala at mga kaibigan. Salamat po, Diyos, sa gagawin mong paghipo sa pamamagitan ng bawat banal na espiritu sa bawat isang nakapakinig. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, binabati ko kayo ng araw-araw na pagpapala sa pangalan ni Jesus. God bless po.